Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Anavilla Gayares from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Judges 3:12-14 na pinamagatang The Second Judge, Ehud. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkahaloob niyo po sa bawat isa. Kami po yung humingi ng patawaran, nagpapalinis sa iyong harapan upang maging karapat-dapat sa iyong presensya. Kayo po ang manguna sa amin pong paginilayan ngayong umagang ito at maging kalakasan po namin sa aming spiritual na aming buhay. Ang mensaheng mapapakinggan po namin sa umagang ito. Ito lamang po ang aming panalangin ng may pasalamat sa ngalan malamang aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y bumasa sa NIV version. The Israelites again practiced evil in full view of the Lord. So the Lord strengthened Eglon, king of Moab, in his control over Israel, because they had practiced evil in full view of the Lord. Eglon assembled together the Ammonites, and the Amalekites proceeded to attack Israel and capture the cities of Palm. So the Israelites served King Eglon of Moab for 18 years. MBB version, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil dito, si Eglon ng hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Nakipagsabuatan si Eglon sa mga Amonita at mga Amalekita, natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. May kita natin dito ang paulit-ulit na pangyayari sa aklat ng Book of Judges. Ang kasalanan, parusahan, pagdaing at pagliligtas. Sa tuwing lumalayo ang bayan ng Diyos, may kapalit itong paghihirap. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi dahil nais niya tayong wasakin, kundi dahil mahal niya tayo at nais niya tayong ituwid. Hindi nagwakas sa pagkakaalipin ng kanilang kwento sapagkat nagbangon ng Diyos ng tagapagligtas na si Ehud, ang ikalawang hukom ng Israel. Pinapaalala nito sa atin na kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, hindi nahuubos ang awa ng Diyos. May pag-asa at may kaligtasan. At may tamang panahon ang kanyang pagkilos. Marahil may mga pinagdaraanan tayo ngayon na bunga ng ating mga desisyon o maaring pagsubok na pinahintulutan ng Diyos upang tayo mas mapalapit sa Kanya. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na nagligtas sa Israel noon ay siya ring Diyos na kumikilos sa buhay natin ngayon. Siya ay makatarungan, ngunit puspos ng awa at pagmamahal. Gayunman, ang kaparusahan ay hindi tanda ng pag-abandona. Ngunit bahagi ng pagdidisiplina ng Diyos na nagmamahal. Sa kanyang awa, naganda siya ng tagapagligtas na si Ehud, ang ikalawang hukom ng Israel, upang iligtas ang kanyang bayan sa tamang panahon. Mga kapatid, ito'y paalala sa atin na ang kasalanan ay may bunga, ngunit ang Diyos ay makatarungan at mahabagin. Maaring may panahon ng paghihintay at pagsubok, ngunit ang kanyang pagliligtas ay tiyak para sa mga nagsisisi at nagtitiwala sa Kanya. Sa pangwakas, pinapaalala sa atin ng Kawikaan 3:11-12, ang pagdidisiplina ng Panginoon ay patunay ng kanyang pagmamahal. Tinutuwid niya ang kanyang minamahal upang hindi tayo tuluyang mapahamak. Sa awit 34 verse 19 naman ay may kita natin na bagamat marami ang kapigatian ng matuwid, tapat ang Diyos na magligtas sa lahat ng iyon. Hindi niya tayo iniwan sa gitna ng ating pagsubok. At ayon naman po sa 1 verse 9, na kapag tayo ay nagpapakumbaba, pinapahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal, magpapatawad at maglilinis sa atin. Ibig sabihin, anuman ang naging pagkakamali natin, may kapatawaran at bagong simula sa Diyos. Kaya patuloy tayong magbalik loob, magtiwala at kumapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na nagligtas noon ay siya ring Diyos na kumikilos at nagliligtas hanggang ngayon. Ay po'y dumako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magang ito na patuloy niyo po kaming nire-remind na ang iyong habag at awa, patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin noon at ngayon. Kay tapat, kay nagmamahala sa bawat isa. Maraming salamat po Ama for guiding us and for giving us a chance na kami po'y magbalik loob at patuloy po kaming magbigay ng papuri sa iyo. Maraming salamat po Ama sa mensaheng ito at maging kalakasan po namin sa aming spiritual, maging silbi po namin gabay sa buong araw na ito. Kayo po ang manguna sa buong araw namin Panginoon at pinagkakatiwala po namin ang aming sarili at aming buhay sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Talamang po ang aming panalangin na may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen at amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malay po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagkapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.